Hello! Guys, andito ako ngayon sa baba ng bahay ng guro ng aking alaga. May lesson siya dito in phonics lesson. So, hintayin ko siya dito hanggang 5:45, alas 5 na. So, 45 minutes left na lang at siya ay matatapos na. So, habang nandito tayo sa baba, kain muna tayo kasi ako ay nagugutom. Yung tiyan ko guys, mula nung nakarating kami galing sa Vietnam, hindi pa rin siya masyadong okay. Lagi akong nagugutom pero yung lasa hindi pa rin masarap. Pero kasi tayo ay gutom, kain tayo. Baka tayo ay papayat pa, uwi pa naman tayo. Wala tayong sigla, kain tayo mga Mars. Yung tiyan ko ba, hilab siya, pero may sa Bisaya pa, hilab kayo. Lagi naghahanap ng pagkain kahit busog. Alam nyo guys, umabot na ako sa punto na napapagod na. Ayoko na magtrabaho, wala na akong gana magtrabaho. Pero pag ako ay hihinto sa pagtatrabaho, paano na yung umasa sa akin, yung mga bata, nag-aaral pa, yung asawa ko, yung kita pangkain lang. Tapos ako ang magiging masama sa istorya kasi ang bait ng aking mga amo, parang lahat binigay na nila sa akin, mga tulong, lahat ng kabutihan binigay na nila sa akin, tapos bigla ko silang iiwan. Ano kaya masasabi? Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito na parang wala nang gana sa pagtatrabaho guys. Siguro sa tanda ko na. Yan ang rason kung bakit hindi ako pwedeng huminto kasi ang pangangailangan mahirap. Hindi naman sa nagsisi ako na gumawa ako ng maraming anak, pero guys, pag iniisip mo talaga yung mga kapakanan ng mga bata, yung future ng mga bata, parang wala kang karapatan o pagod. Maraming ang katulong dito na tiniis lang nila ang ugali ng kanilang amo. Pero ako, mabait sila. Binigay nila sa akin kung ano ang dapat. May mga tulong pa nga. Basta sa pagkain walang problema. Ang may problema ako, parang pagod ako lagi. Iwan ko. Bakit ako ang ganito ngayon? Parang gusto ko lang laging matulog. Baka masakit ako, no? Sakit sa kagandahan. Kain tayo, guys. Biruin nyo guys, yung amo ko 2 beses sa isang taon ako papauwiin. Tapos free ticket. O, diba? Ang tanong, bakit pa rin ako napapagod sa pagtatrabaho? Minsan marami akong nararamdaman. Masakit yung ulo ko, masakit yung batok ko, masakit yung likod ko. Gusto ko lang matulog lagi. Madali akong mainis. Madali akong magutom, katulang pera. Madaling gusto lagi lang kumakain kahit walang pagkain. Totoo yan guys. Totoo yan yung sinabi ko.
Madali akong mainis. Hindi naman ikakainis. Naiinis ako. Tapos, ayoko maraming kausap. Ayoko maraming tao. Ano kaya sakit ko? Baka, dahil sa walang pera. Minsan naawa na ako sa aking pamilya, sa aking mga anak kasi doon ko sa kanila masasabi na alam nyo, pagod na ako sa pagtatrabaho, ayoko na magtrabaho. Parang napapaisip yung mga bata na hihinto na lang kaya tayo. Hindi pwede. One step na lang, nasa ano na tayo, tuktok. Yung mga anak ko kasi guys, yung panganay ko is 4th year college na, this coming opening of the class. Tapos yung pangalawa is 3rd year college. So pag nag-graduate na yung isa sa by next year gagraduate doon, yun din pangalawa ko. So pag isang kontrata na lang talaga, 2 years na lang yung kulang, matatapos na sila. Tapos meron pang dalawa ang nakasunod. Ganyan ang maraming anak. Naku, Diyos ko. Pero nyo guys, yung 8 years old ko, yung panghuli kong anak, pang-apat na anak, 4 kasi anak namin. Yung pang-apat kong anak is 8 years old. Lagi niya sinasabi sa papa niya, pawiin mo na lang si mama. Bakit yung iba nagtitinda, sila dalawa mag-asawa, ikaw wala kang kasama. Kagabi din nag-usap kami, ganyan din sinabi niya na pauwiin niyo na lang si mama, tapos magtutulungan sila ni papa. Bakit yung mga ano natin, kapitindahan, mag-asawa yung nagtutulungan, tapos si papa nag-iisa lang. Ganun guys, pag yung tindahan lang ang aasahan namin, mabubuhay kami. Pero yung mga anak ko ay hindi talaga makapagtapos dahil marami pa kaming mga utang. Tapos ang tuition ay hindi basta-basta, napakamahal. So yun nga guys, tiis-tiis lang ho tayo at wala tayong magagawa. Ang importante, binigyan tayo ng mabait na amo. Yan lang. Salamat po sa mga nagmamasid dyan.